Isang bigating tournament po ang nag-start na kagabi. Ito po yung Grand Chess Tour Super United Rapid and Blitz Croatia 2025. At tingnan niyo po yung lineup. Andyan si Magnus, World Champion Gukesh, Caruana, Noderbeck, Pragnananda, Alireza, Wesley, Duda, Anish Giri, at Ivan Sarik. So ito po ay Rapid and Blitz. 5 araw po itong gaganapin. 9 rounds of rapid, tapos 18 rounds of blitz. So, ang mangyayari po dyan, kung sino may pinakamataas na score pag pinagsama-sama yung rapid and blitz, siya po ang champion. Ngayon, round number 1 pa lang, kalaban ni Wesley, si Fabiano Caruana. Tapos round number 2, Magnus Carlsen agad. And then round number 3, Anish Giri. Bibigyan ko po kayo ng matinding recap ng day 1. Ano ba mga nangyari sa laban ni Wesley? Ito po, unahin na natin. Laban niya po kay Fabiano Caruana. Puti po si Wesley. E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Italian na sinagot ni Fabi ng Knight F6. So, Italian po yan ang 2 knights defense na tinirahan ng D3 to depend upon. And then, simple Bishop E7. Ang common kasi dito, pero ito medyo makunat yan, no? Ayaw niyang ilabas yung bishop. So, nag-bishop E7 lang. Castling si Wesley. Nag-castling din. A4 bigla ang pinawalan ni Wesley. Bakit po? Common yan sa mga Italian game para po i-prevent yung mga Knight A5 na gustong ipalit yung kabayo sa bishop kasi magkakaroon ng takbo sa A2. Anyway, si Fabi naman instead na mag-normal lang na D6, tumira po ng A5 yan. Grabe yung A5, no? Naalangan siya sa A5 mismo ng white. Kaya ni-stop niya agad. Tapos, nag-rook E1, develop lang si Wesley. Nag-D6 lang. C3 develop, and then Bishop E6. So, pinapalit lang. Mabilis tumira pareho. Kinapture ni Wesley, binawi. And then, nag-knight lang sa may D2. After knight D2, nag-knight sa may D7. Iikot po yan sa C5. Ngayon, gusto ko lang pong ipakita. Meron po kasing tira dito si Wesley na Queen B3 pero hindi niya po ginawa. Kahit na po dalawa yung naatake kasi meron pong Knight C4. Kaya ang ginawa niya dyan, nag-D4 muna. So, para saan po yung D4? Para wala yung Knight jump. Ayun. Anyway, kining mo ba lang ni Fabiano yan. Tapos, Wesley so, nag-Knight to B3. Ang tanong, coach, balik natin na konti pakita ko lang to, mabilis lang. Bakit hindi po tinira to atakado? Yung king mo po kasi, ang pinaka-idea niyan, para po pwedeng i-takes ito. Kasi in case man na bawiin mo yan, let's say pawn takes, pwede nang itulak, hindi na po kasi napin. Ang tanong, di ba coach, libre yung pawn? Let's say kainin mo muna, no? Kainin muna natin, knight takes and then capture dito. Libre yung pawn di ba? Okay lang yan kasi kahit na libre yung pawn, ako nakakatakot yung queen mo, parang matatrap. Parang matatrap, may mga talon nga dito, may talon doon. Diba? Kaya mahirap. Ibalik po natin doon. 1 pawn up yun, pero hindi maganda. Ang ginawa is nag-knight B3, nag-queen lang sa may E8, kinapture na ni Wesley yung pawn, takes, and then nag-knight to D4. Pagka-knight D4, nag-bishop F6, and then F4, aggressive si Wesley. So dito, na sinagot ng knight takes D4 lang ni Fabi. Hindi po pwedeng kainin ito dahil may takes doon, nakahang yung tore. Ganun po mangyayari. Kaya, napilitan ni takes yan. And then, nakalipat yung isang kabayo sa C6 na sinagot ni Wesley ng number 1 engine move which is Knight B5 para kahit papano slightly better. May pressure po doon sa may C7 na didepensahan ng Queen F7. After Queen F7, develop the bishop and then rook lang sa may D8. Pagkatira ng Queen doon, yan, develop yung Queen, abay sinagot lang po yan ng E5. Yan, pagka E5, kinapture po yung reyna, napilitang ipalit, E takes tapos tinulak ni West. Pagkatulak ni Wesley, nag-H5. Bakit? Ang weird no? Kasi ang threat ni Wesley is G4, G5. So, ini-stop niya. Ang tanong, coach, pwede naman mag-H3 yan, tapos gaganon pa rin. Pag nag-H3 ka, mag-H4. Hindi ka ngayon maka-G4 kasi empasan capture. Ganun yung mangyayari. Kaya ang ginawa ni Wesley, G3 muna. Ang idea po niyan, H3, saka gaganon. Kaso, kining mo ba lang din yan ni Fabi. Yung pinaka-tema niya po is mag-G6 na. Kaya Wesley, nag-king move lang. Activating na king, nag-G6 na nga. And then, dinepensahan yung pawn sa F5. Nag-rook to D7. Simpleng depensa lang din. And then, nag-rook F2, babateriya. Kinapture yung G5, binawi. Kining mo ba? And then, rook F1. So, according po sa engine evaluation, this is very equal. At pagdating naman po sa kanilang time, equal din.
So, nag-knight e7 yan, hitting the rook, umatras yung tore, and then dito, nag-d5 si Pabi. Ganda ng d5. Pag kinapture mo kasi lakas ng kabayo dito. Pero Wastiso, nag-isip po dito na matagal, at ang tinira niya is rook to d2. Tagal nag-isip, 5 minuto. Ano idea ng rook d2? Libre to, pero hindi pwedeng tikman kasi kain tore. Kaya nag-c6 po yan na patras. Ngayon si Wesley, gusto niya talagang mag-c6 ka. Sa kadahilanan na may bishop dito na weekend po kasi yung 8-5. Ang ginawa pa nga niya, nag-rook dun, oh. Ang weird, no? Para pwedeng i-takes. Ngayon, may bishop b6 atras, oh. Ngayon, libre to, hindi pala makapture dahil may ganun. Pero Wesley, tumira lang ng rook f2, eh. Wow, ah. Rook f2 lang, anong gusto niya mangyari? Bakit niya po binibigay yung pawn? Kasi pag kinapture mo, tatalon dito, eh. Anyway, anong ginawa ni Pabi? Siya po ay nag-blunder. Ang best move daw po kasi is knight g8. Ang weird, no? Pero hindi yan knight g8 dito ata lilipat. Kaso, nag-c5 eh. Ang c5 po kasi, ang pinaka-tema niya, kukulungin niya po yung bishop. Ayan o, kahit pakain mo to kulong. Kaso kinain lang ni Wesley yung d4. Mali pa nga daw. Ang best move daw is kainin na daw ito. Pakita ko lang bakit best move. Ngayon, pagka rook a8, okay lang yan kasi pagka bishop b6 hindi mo naman ito basta makain kasi may takes na naman doon. Diba? And then may capture doon eventually. Balik natin. Kaya ang ginawa nga kinapture po yung d5 na hindi daw ganun kaganda pero okay lang kasi lamang pa rin si Wesley dyan Kasi pagka knight takes, ang ganda ng knight c4. Ang knight c4, nakadepensa ka na doon, naka-atake ka pa doon, nakadepensa ka pa dito. So next move po is titikman na to. Ngayon, pag kinapture mo to, takes, ayan, hitting the rook, tapos babalik na naman dyan dito. Bad bishop yan May mga ganun-ganun pantret Kaya hindi pwede. Ang ginawa nga, nag-rook na lang to e7 na mas mali. Less than a minute na lang si Pabi kasi. So kinain lang po yung pawn and then nag-bishop g5 intending to go knight e3 ba yan? Pero Wesley nag-atake lang sa kabayo. Tumakbo sa f6. Pagkatakbo sa f6, pinasok yung tore, umatras sa pin, and then bishop to d8. Yun, napakaganda nun. Kasi talagang madadali ka. Wala po kasi magandang square. Ito na yung pinakamaganda May knight takes e5 pa. Ibalik natin. Saan ka pupunta? Wala Dito, atras ka dito. Libre naman po yung kabayo. Ayun. Kaya nga napilitan si Fabi, kinapture niya. At 12 seconds on the clock. Quality up pa. This is definitely winning. At nagkaikot-ikotan ng konti. Ayan takas sa bishop. Ayun, nakatikim na naman ng isang pawn. Sinipa yung kabayo. Magpapaspon na siya doon. Sinara. At ayan na nga po. Nag-resign na dito. Kasi quality up, may paspon pa. Kaya naparesign si Pabi. At dahil doon, napakagandang start for Wesley. Eto matindi. Nakalaban niya round number 2 si Magnus. Black po si Wesley dito at napakasimple ng opening. Bibilisan ko lang. Ayan may pagkakatalan yan. Pero Neo katalan ng tawag dyan kasi walang D4. So, ganito po ang nangyari. Papakita ko sa inyo. Ayan, simpleng palit-palit. Very symmetrical yung pawn structure. Ayan, kinain ni Wesley. At ito po ay very equal kasi nagkakapalit-palit lang Ayan Napalit lang yan Ayan. Okay. So, according sa engine evaluation throughout the game, very equal po ang laban. Ayan, very equal ito. Until na-reach nila yung certain point. Ayan, nagkagulo bigla. Ayan, dito po, ayan ayun. Ayan, pinapalit. Oops. Hinamon. Umatras. Umatras din. Gumanon. Takes. Gumanon. And then, tumira ng bishop dito. This is very equal. Kung mapapansin nyo, kakainin to ni Wesley, there's no way to defend. Kung counterplay po dito si Magnus nag-bishop doon. At pagka-bishop dito, eto na dito nagkagulo Wesley kasi, kinapture niya po yung c4 with the bishop. Hindi na equal. Slightly better na si Magnus. May drawing chances pa rin pero medyo mahirap na. Ibalik ko lang ang pinakasimpleng tabla pala dito. 3 minutes pa si Wesley niya na pag-isipan. King move muna. Kasi, ang nangyari kasi, pag kinapture yan na pin So, umalis ka daw sa pin. Yan, hindi naman pwedeng i-takes ito dahil lagi may check. Di ba? So, ang gagawin yan, magbantay muna dito. Bantayan mo muna. Pagkabantay, saka katumira ng mga knight takes c4 or if not, sabi pa ng engine, ito, king movean mo lang Kasi pagka takes na ganyan, ganun,
capture, takes, capture, takes, and this is easy draw kasi opposite bishop. Opposite bishop. Itatakbo mo na yung king mo dito, etong bishop mo, ibabantay mo lang dito, and this is already untouchable. Ayan. Draw na. Ibalik natin. Ang ginawa kasi ni Wesley, kinapture niya yan. And then, pagka bishop g2, napakaganda. Hindi madepensahan yung pawn, no? Napilitan yan, magtulak na lang ng pawn, which is mali pa nga, takes, at ayan, napin yung kabayo. Ngayon, nabuksan, pair of bishop. Ang pangit sa side ni Wesley, no? Ang pangit po is yung kanyang pawn nasa puti. Puti yung bishop niya. Bad bishop siya. So, green line niya ni Magnus. Ayan, oh, dinahan-dahan. Puro best move yung... Oh, grabe po. Tira ni Magnus, sunod-sunod na tama, oh. Ayan, oh, medyo ginugulo lang ni Magnus. Patinsin niya paulit-ulit kasi gusto niya maubusan ng oras, eh. Ayan, oh, dinahan-dahan lang yan, eh. Tingnan niyo nangyari, ha. Oh. Dahan-dahan. And then, eventually, yun, bumigay na. Equal lang po, pero once again, bad bishop kasi nasa puti yung bishop, yung puti na pawn na bishop ni Magnus. Grabe yung pressure na ibibigay at hindi madepensahan yung pawn. Wala, bumigay. At naparesign na lang po yan eventually. Nakakalungkot. Sobrang galing ni Magnus. Yung endgame, halimaw, perfect play. Grabe ka perfect po yung play niya sa endgame. Walang bahid na mali. Puro number 1 engine move. So, nag-resign na si Wasiso dito given na hindi na po ito malidepensahan. Kasi kahit gumanito ka natin patulakin, tutulakan ka pa rin. Let's say, lapitan natin ba to? Tutulakan ka pa rin. Kainin mo, ganun. Wala na, promote na. Kaya naparesign. Ngayon, nag-end stream na ako. So, Wesley So, 1 win, 1 loss. And then, round number 3, kalaban niya, walang iba kundi si Anish Giri. Puti po si Wesley So dito. Matindi yung laban. Sobrang gulo. Tingnan nyo, So, di po nang tininan Wesley. Ayan po, napunta sa Nimso, na napunta lang po sa tinatawag nilang Nimso Indian na Bishop Attack Classical Defense. Ayan. Tumakbo. Tapos Knight C6. Ganda ng Knight C6 idea, eh. Pagka-castling E5. Yun lang. Ang punto niya, makapag E5, mabuksan yung laro, makalabas yung bishop. Anyway, tinulak yan ni Wesley. And then, in E4, para depensa sa D5, H3, pwede na pin. Medyo, parang kunat-kunat development lang. Pero dito po gumuli yan, eh. Ayan, So, dito po kasi, ang nangyari before is bishop po to D3. Pero ang ginawa ni Wesley is bishop to B3. Novelty yun. First time nangyari. So, kung mapapansin nyo, bilis tumira ni Anish. Pero sa partito po na ito, medyo nag-start na siya mag-isip. Ayan. Kasi novelty na. So, after knight G6, nag-look lang sa E1. Queen E7 develop. Knight maneuver ang gagawin. I'm not sure kung saan to pupunta dito po ata. Anyway, nag-rook kay B8. Probably intending to go B4 yan at some point. Yan, mga ganyan. So, nag-knight naman po sa may E2. Knight to H5. Gusto niyan dito, no? Anyway, nag-knight to G3. Hinamon na tumalon pa rin sa F4. Knight F3. Bumalik yung kabayo. And then, nag-queen lang sa may F6. Pag gumalo kasi yung Reyna, may sacrifice. Ayan. Kaya hindi makagalaw yung Reyna, nag-bishop move na lang. Pagka-bishop move, tinulak yung pawn na tinulakan din ng A4. Pagka A4, B3 was played. Wow, matindi yung B3, no? Kasi ayaw niyang masare. So, ang ginawa, B3, binigay yung pawn, no? Pagkabigay ng pawn, nag-rook lang sa may B7. Very interesting. Bakit? Yes, nakakain ang libre ng pawn. Ngayon, hindi mo magalaw yung bishop, babagsak yung B2. Tindi, no? So, ang ginawa niyan, nag-knight F4 na lang si Wesley or F5. Sinugod. Binigay yung pawn. Pero bakit binigay? Ayan, libre po yan, eh. Kasi gusto niya makapag-bishop C2. Ayan, ngayon, di alis lang. Pagka-alis, hindi makakain ito. Pwede ka mag-B3. Hindi makakain ito. Pwede ka mag-B3 later on. Anyway, kinapture muna ni Wesley yung F4. Binawi na kabayo, saka nag-B3. At pagka-B3, F5. At according sa engine evaluation, Wesley So, medyo tagilid. Napakalakas ng center pawn. Malakas din yung bishop. Pwede na po mag-E4 yan. Yung E4 masakit, eh. Baka pwede mag-sacrifice later on, eh. Grabe. Pero Wesley, teka lang. Di ba libre yung pawn sa E5? Kinapture yan ni Wesley. Pero kahit pala libre yan, after Queen G5,
lamang na talaga ang black. Kasi may mati dito, paano mo didepensahan yan? Yung mga tira po kasi na Queen F3, hindi ito ginawa ni Wesley pero ipakita ko lang, hindi uubra kasi kakainin lang yan. Takes and then simple knight, takes H3. What? Pinakain? Ayun, sundot yung tore sa ilalim. Balik po tayo. Kaya napilitan si Wesley mag G3 and then knight takes H3. Tumakbo and eto yung matindi. Kita ni Anish agad-agad. A brilliant sacrifice. Boom! Pagilidski na talaga. Sinacrifice yung kabayo. Siyempre, kinapture yan ni Wesley. And then dito, tingnan nyo yung bar, nangingitim na. Lamang na talaga si Anish Giri. Ang kailangan niya lang gawin. Alam niyo kung ano yung kailangan niyang gawin? Atakihin niya daw ito by simply playing Rook E8. Kasi if the knight moves away, may sapul dito. As simple as that. Pero Anish Giri, tumira po ng akala niyan tama. F4. Grabe, bilis sinira yung F4. Honestly, F4 looks really good already. Given na nabuksan yung Reyna, hitting the knight, may threat pa dito, mabubuksan yung tore. Pero it turns out, mistake yan. Kasi dahil tinulak mo yung pawn, Wesley So was able to play something really, really good, brilliant daw, Queen G4. Antindi ng Queen G4 na tira. Unang tingin, marami ka kasing kailangan tingnan dyan eh. Unang tingin, coach, libre po ang kabayo. Diba? Yun yung ginawa eh. Pero bago natin pasukin yun, coach, ano mangyayari pag kinapture muna yung pawn? Kasi discovery yan eh. King G1 lang daw. Oh, King G1 lang? Anong meron kung sakaling eto na? So, siguro pwede na pong kainin yung bishop, no? Kainin natin yung bishop. Ano mangyayari? Kakainin yung queen. Oo, pero may in-between, di ba? Check. Sa kakainin to. Hindi pwede kasi harang na ganun. Balik natin, no? O, hindi pala pwedeng kainin yun. Anong gagawin mo? O, kasi mukhang nasa delikadong lugar yung king. Eh, kaso, wala eh. Isa lang check eh. Like, check ka dyan, tatakbuhan ka lang. O, ay, coach, may check ba dito? Wala, kakainin lang eh. O, wala na. Tandaan, one piece down si Anish Giri. No, wala palang gagawin yan. Kaya nga po ang ginawa na lang is bishop takes e5. Thinking na after bishop takes e5, let's say capturein mo to. Syempre, pag kinain, may kain doon, may in-between move eh. Let's say kinapture ito, may check doon, no? Diba? O, tapos pag nag-king move ka somewhere, saka mo kainin ito. Eh de, goods pa rin. Eh kaso, hindi yun yung plano ni Wes. Pilinano niya pala ito talaga, no? Na pagka-take sa e5, check lang. At pagka-check, tumakbo yung king, queen takes e5 lang. So, ito pong position ngayon is like very, very complicated. Given na one piece up si Wesley, pero yung king niya, nasa gitna. Grabe, no? So, one piece up, pero king mo nasa gitna. Ang ginawa nga po dyan ni Anish Giri, kinapture na lang po yung G3. Tumakbo po yan sa E2, F3. Ayan na yung sasabi ko, no? Tumakbo na naman. Nakakatakot yung position. Kaso, Wesley So laging nakaamba ng palit eh. Alam nyo ba pag napalit po yung pyesa, eh lamang si Wesley kasi one piece up. Lamang ng bishop eh. Anyway, nag-queen G4, umiwas sa palit kasi makakain yung Reyna. And then hinarang lang yung tore, inatake yung Reyna. Bumalik siya doon, natinirahan lang ng rook to H4. Interesting sacrifice ang gustong gawin kasi nakapin po, hindi pala sacrifice at may threat ng kain. Anyway, sinagot po ng rook B6 to defend the pawn and then queen lang to E4. What's the point of queen E4? So that after king move, tatagos na yung bishop, mati sa H7. Ang ginawa niya nag queen G5 eh. Hitting the rook, nasinagot lang ng rook to F1. After rook F1, nag-rook sa may F6, tapos kining muban na. Ano na yung parating? Mamatihin. Kaya nga po, humarang yung tore, and then tumakbo na ng tuluyan yung king. Chumek po sa may F6, nanakbo na naman, and then after queen C3, ayun, medyo umatake, dumipensa din dito, no? Sinagot lang ni Wesley ng pangmalupitang rook sacrifice. Kainin mo, mati ka. At wala na pong magawa dyan si Anish Giri. 12 seconds on the clock. Nag-sacrifice na lang.
na kinain. And then takes. Siguro sinisip niya may pass pawn. Nakalimutan niya. Pagka pawn takes, may pass pawn din si West. F2, tulak. Nag-resign na lang. Bakit po nag-resign? May pass pawn din. Di ba pwede yung mga ganito para gaganunin? Pwede naman. Kaso pagka D7 may ganun din eh. Ayan kakainin nga lang ata eh. Takes tapos aangat. Wala, hindi mo na namamati yan. Nilalabas yan eh. Tapos pagka-promote, yari ka. Pwede mo siguro i-sacrifice pero this is definitely winning for the side of white. At dahil po sa panalo ni West Luzon na yan, isa po siya sa mga leader. Antindi, no? Actually, hindi lang laban ni West yung mga malulupit. Meron din malulupit po na iba pang bakbakan. Ito po yung standing ipakita muna natin. Leading po si Magnus with 4 points together with Duda, Wesley, and Gukesh. Alam niyo kung sinong isa sa malupit din? Gukesh. Natalo round 1 kay Duda pero tinalo Aleresa round number 2, tinalo Pragnananda round number 3. Si Magnus naman po is meron po siyang 2 tabla, isang panalo yung kay Wesley. Drawish din sana yung kay Wesley, no? Anyway, si Duda naman po, tinalo niya po si Gukesh round 1, di ba? Tapos puro tabla, Fabi and Magnus. Yan po yung mga current standing natin. So medyo kulelat po si Pragnananda together with Alereza, Norbek, and Fabiano Caruana kasi meron silang 2 tabla, wala pa po silang mga panalo. Ayan. So round number 4, interesting second day. Makikita po natin bakbakan, ito mga bakbakan, no? Si Norbek kalaban si Gukesh and then si Alereza kalaban ni Magnus. And if I'm not mistaken, Magnus. Ito po dito mamaya, Alereza, Pragnananda sa Gukesh. Ganda ng lineup ng mga kalaban ni Magnus, no? Day number 2. Si Wesley, sino bang day 2 niya? Tingnan natin si West, no? Ang day 2 ni West, Ivan Sarik, Norbek, saka si Duda. Sana makakuha siya ng magandang puntos para tuloy-tuloy. Tapos round 9 niya pala si Gukesh. So, yan is din sa gusto kong makita eh. Anyway, abangan po ninyo yung ating live streaming. Nag-enjoy ako mag-live stream kagabi. Except nung natalo na si West sa equal position. Nainantok ako kaya nag-stream ako eh. We'll try to finish this time para makita natin yung mga laban ni Magnus at Gukesh kasi bandang huli sila maglalaban. Abangan nyo po yung mga susunod nating video. Muli ito po yung Coach Pini Master Daniel Kauso. Salamat po ng marami sa inyong suporta. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like and share. Follow and subscribe. Bye-bye. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.